At para sa ating mga balita, Pentagon na alarma sa ginagawa ng North Korea at buong mundo nagulantang sa sinabi ni Donald Trump patungkol sa Ukraine. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Isang alarma ang inilabas kahapon ng Pentagon kaugnay sa ginagawa ngayon ng isa sa pinakamahigpit na kalaban ng Amerika, ang North Korea. Ayon sa Pentagon, hindi na umano pawang mga eksperimento na lang ang ginagawa ng North Korea, kundi naghahanda na umano ito sa paggawa ng pinakabago at napakalaking armas nuklear na may kakayahang umabot hanggang sa teritoryo ng Estados Unidos. Ang nasabing babala ay inilahad kamakailan ng mismong komandante ng Continental Defense sa Pentagon at iniharap ang issue sa mismong Senado ng Estados Unidos. Kim Jong-un's regime probably can deliver a nuclear payload to targets throughout North America while minimizing our ability to provide pre-launch warning due to the shortened launch preparation timelines, afforded by its solid propellant design. Nilinaw ng komandante na ang kanyang mensahe ay upang paalalahanan ang publiko at ang gobyerno na tapos na ang North Korea sa mga eksperimento nito. Sila ay nasa estado na ngayon ng pagbuo ng isa sa pinakadelikadong missile sa buong mundo. Ganon din ang posibilidad na pag-manufacture nito ng mas marami. Tinalakay din ng Pentagon ang tungkol sa mga ICBM at intercontinental ballistic missiles na may kakayahang magdala ng mga nuclear warheads sa mga target. Ayon sa mga eksperto, kung totoo umano ang iniuulat ng Pentagon, tiyak niya na babaguhin ito ang nuclear game sa mundo. Tinukoy ng Pentagon ang uri ng missile na ikinababahala ngayon ng US Armed Forces, ang pinakabagong nuclear missile ng North Korea na Hwasong-19. Batay sa paliwanag ng Pentagon, karaniwan sa mga ICBM ay gumagamit ng liquefied gasoline kung saan gumugugol ng mahabang oras sa paglalagay pa lang ng mga gasolinang ito. Posible rin anyang makita sa mga satellite at intelligence device ang pagkakarga ng fuel. Pero kung totoo ang pinangangambahan ng US tungkol sa bagong ICBM ng North Korea, nangangahulugan lamang ito na mahihirapan na ang US na mapaghandaan ang mabilis na pagdating ng missiles galing sa North Korea. Dahil ang Hwasong-19 ay gumagamit na ngayon ng solid fuel na hindi na kailangan pang ikarga sa missile kaya't magiging mas mabilis ang pagpapaputok ng mga ito. Wala na ring sapat na panahon ng US para harangin ang pag-atake kung totoo man ang ikinababahala nila. Dagdag pa ng US, handa na ang North Korea na mag-produce ng mas maraming missiles na katulad nito. Posible na rin umanong makapag-produce ang North Korea ng mas maraming missiles na may kakayahang magkarga ng mga nuclear warheads. Gayunman, sinabi ni Admiral Samuel Payne ng US military na bagaman sinusubukan ng North Korea na makagawa ng ganitong uri ng missiles, wala pang naitatala ang US na naging matagumpay sila mula sa mga eksperimentong ito. Pero hindi maikakaila ayon sa mga eksperto na nananatili pa rin ang pangamba na isang araw ay makakamtan din ng North Korea ang uri ng missile na hinahangad nito. Sa kabilang banda, gumugugol naman ang US ng mahabang panahon sa paglikha ng mga missile defense system. Sa katunayan, mayroong tinatayang 40 ground-based interceptor ang US na nakabase sa Alaska at California, kasabay yan ng pag-unlad ng teknolohiya ng missile ng Hilagang Korea. Malaki naman ang paniniwala ng mga eksperto na kailangan na talaga ng Estados Unidos na paunlarin ang mga missile defense ng bansa. Isang dahilan bakit kamakailan ay iniutos ni Pangulong Donald Trump ang mabilis na pag-develop ng isa sa pinakabagong missile defense ng US, ang Iron Dome of America, kahalintulad na armas ng missile shield ng Israel. Bagaman kasalukuyang pinag-aaralan pa ng Pentagon kung magkano ang dapat ilaan sa pondo para sa proyektong ito, nananatiling mabilis naman ang pag-usad ng missile program ng Hilagang Korea. At kung magsimula silang mag-mass produce ng mga solid fuel na ICBM, mas magiging seryoso na ang bantang ito sa Estados Unidos.
Para naman sa ibang balita, buong mundo nagulantang sa sinabi ni Donald Trump patungkol sa Ukraine. Kahapon ay malinaw na ipinahiwatig ni US President Donald Trump ang layunin nitong tapusin na ang digmaan sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Pero sa kabila nito, nananatili pa rin ang tanong ng marami, paano ito isasagawa ng Pangulo ng Amerika? At anong klase ng kasunduan ang nasa isip nito para sa dalawang bansa? Ngunit sa kabila ng pagsusumikap ni Trump na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, nagulat naman ang lahat nang sabihin ni Trump na pwedeng maging bahagi ng teritoryo ng Russia ang bansang Ukraine. You know, they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday or they may not be Russian someday. Isang pahayag na ikinatuwa naman ng Russia, ngunit nagdulot ng takot kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Layunin ni Zelensky na makalaya mula sa kamay ng Russia at magkaroon ng sariling foreign policy ang Ukraine. Pero ang pinakamalaking kaalyado nito ay tila nagpapahiwatig pa na posibleng maging bahagi ng Russia ang kanyang bansa balang araw. Bangungot ito para kay Zelensky, pero maituturing din umanong sulyap sa kung ano ba talaga ang nilalaman ng isip ni Donald Trump. Para kay Trump, tila walang masama sa sistema ng ekspansyonismo, gaya na lamang ng kanyang ambisyon na bilhin ang bansang Greenland, sakupin ang Panama Canal, sakupin ang Gaza, at ngayon ay ang pagpapahintulot na sakupin ng Russia ang bansang Ukraine. Naniniwala naman ang mga eksperto na ang sinabi ni Trump ay hindi lamang mapanganib para sa panig ng Ukraine, kundi ganun din sa mundo dahil posibleng maganap ito sa isang sensitibong panahon. Sa kasalukuyan ay nasa Europa si US Vice President J.D. Vance upang makibahagi sa ginaganap na Munich Security Conference ngayong linggo, kung saan makikipagkita din siya kay Pangulong Zelensky ng Ukraine. Posible umanong umasa ang Pangulo ng Ukraine na magkakaroon ng positibong resulta mula sa nasabing pagkikita. Pero batay din sa obserbasyon ng mga eksperto, tila tagilid pa ito dahil na rin sa mga statement na binibitiwan ni Donald Trump. Matatandaan na pilit na pinagsisikapan ng Ukraine na makuha ang suporta ng US sa gera nito laban sa Russia. Pero sa paglipas ng mga araw, tila natuklasan ni Zelensky ang paraan para maisakatuparan ito. At yon ay ang pagbibigay ng kapalit sa anumang tulong na binibigay ng Amerika. At bilang kapalit, nagdesisyon si Zelensky na ialok ang mga pambihirang likas na yaman ng kanyang bansa na nagkakahalaga ng trilyon-trilyong dolyar. We're talking not only about security, but also about money. Valuable natural resources where we can offer our partners possibilities that didn't exist before to invest in them. For us, it will create jobs. For American companies, it will create profits. Ito ang plan A ni Zelensky, ang ibenta ang likas na yaman ng kanyang bansa kapalit ng suporta ni Donald Trump. Pero tila nagdulot ito ng matinding pangamba sa gobyerno na naging dahilan upang bumuo naman sila ng Plan B. Ang Plan B ni Zelensky ay nakatutok sa pakikipagnegosasyon sa Russia. Nais ni Zelensky na makakuha ng seguridad na hindi na muling aatake pa ang Russia sa kanyang bansa bago matapos ang gerang ito. Bagaman handa ang mga bansa sa Europa na ibigay ang Plan B ni Zelensky, hindi komporme dito ang Ukrainian President. Nais niya na ang US mismo ang magbigay ng garantiya sa seguridad ng Ukraine. Duda si Zelensky na magiging totoo ang seguridad ng Ukraine kung hindi ang US ang makakapagbigay nito sa kanya. Dagdag pa rito, hindi naniniwala si Zelensky na kayang ibigay ito ng mga bansa sa Europa nang walang tulong mula sa Estados Unidos. Pero mukhang malabo ito ngayon dahil ayon sa report, tinanggihan ng defense chief ni Donald Trump ang kahilingan ni Zelensky na magpadala ng mga tropang Amerikano sa Ukraine. You'd be open to sending U.S. troops into Ukraine to track weapons shipments? We are not sending U.S. troops to Ukraine. Dahil dito, bumuo si Zelensky ng Plan C at ito ay ang land swap o pakikipagpalitan ng teritoryo sa bansang Russia. Hawak ngayon ng Ukraine ang Russian territory sa Kursk na nasakop nila sa isang surprise counterattack noong nakaraang taon. Nais ni Zelensky na ipagpalit ito sa mga bahagi ng Ukraine na sinakop naman ng Russia. Pero tinanggihan ito ng Moscow.
Kontrolado ng Russia ang humigit kumulang 20% ng teritoryo ng Ukraine, samantalang kontrolado lang ng Kiev ang isang maliit na bahagi ng Kursk na mas mababa pa sa 0.3% ng teritoryo ng Russia. Dahil dito, hindi pumayag ang Russia sa plan C ni Zelensky. Naniniwala naman ang mga eksperto na ang lahat ng mga plano ni Zelensky ay nagpapahiwatig lamang ng mga desperadong hakbang ng Ukraine at ramdam ito ng Russia. Kamakailan ay nagpakawala ng drone attack ang Russia kung saan isa ang patay at 4 na Ukrainian ang sugatan. Nangangahulugan ito na nagpapatuloy pa rin ang Russia sa opensiba nito laban sa Ukraine nang walang pangamba mula sa pwedeng maging reaksyon ng US. Dagdag pa rito, pinalaya din ni Putin ang isang Amerikanong guro na nakakulong sa Russia at dinala upang iharap kay Trump sa White House. Sinasabing ipinagmalaki pa ni Trump sa publiko ang pagkakalaya ng nasabing guro. Naniniwala ang mga eksperto na ang nasabing hakbang ng Russia ay nagugustuhan ni Donald Trump. Kasabay nito ay mayroon ding mga ulat na direktang nakipag-usap na si Donald Trump kay Vladimir Putin, isang ulat na parehong itinanggi ng dalawang lider. Wala din umanong kumpirmasyon hinggil sa napapabalitang usapan sa telepono ni Trump at Putin. Mga sikretong nagdudulot ngayon ng malaking katanungan sa mga eksperto. Ano nga ba ang plano ni Donald Trump? Sa ngayon ay wala pang malinaw na kasagutan dito, pero lahat ng ito ay masasagot din kapag dumalaw na si Trump sa bansang Ukraine gaya ng pinaplano nito. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.